Blessed Wednesday evening, everyone. Welcome sa ating Faith Talks, where faith in life matters. Ako si Kuya Enzo. Ako po si Kuya Jones. At ako naman si Kuya Jeps. At bumabati kami sa inyo ng isang pinagpalang gabi. Unang-una, binabati kayo ng aming mga coffee mugs. Like, Parang sarap seriously? magkape ngayon, Kuya Jet, no? Faith Talks. Sarap ng kape. Lalo, Tayo uminom, walang nasalita. Sarap. lalo malamig dito sa ating studio. Studio, yan. Binabati po natin ang bawat isa ng isang pinagpalang gabi. Yan. Siyempre, binabati natin ang ating mga pastor, Pastor Jet, Pastor Ariel, kasama na kanilang mga anak, kay Ahava, kay Alessia, at kay Alfred. Ayan. Tsaka kay Aldrin at Ate Chris. Yan, oo nga. Amen. Sa Of mga course, taga-Fajardos. Kuya Enzo and Kuya Jet, binabati din natin ng isang mapagpalang gabi ang ating po mga stewards. Ayan, galing sa work. At ito yung kumbaga, marirelax tayo ngayong gabi dahil makikinig tayo ng Word of God. Amen. Excited. Ay, gusto ko lang din batiin syempre yung ating intro. Yung Oo, Matthew ang ganda ng 28. Ganda ng intro. Ang ganda ng ating intro, nakikipagsabayan sa mga sa mga advertisement sa TV. Correct. At kayang-kayang palabas kahit saan. Nakita mo ba yung layering nun? Ay, nako. Grabe. Ang ganda, Ang sarap i-share sa Facebook. nga, Ate Jel, siguro at Ate Angel, ibukod mo yung ano no, yung upload nun. Ma-share namin. Tapos sa may dulo merong Faith Talks or Elect Matters every 7:30 p.m. yan. Praise At God. yun. Siyempre, binabati natin ang masayang-masaya na si Sister Ayan. At ang Ayan. kanyang Oo. hubby loves, si Sila ay Brother buong family na nanonood Erwin. ngayon, ano? Yun. Oo. Paramdam naman po ang Manaig family. Pakigalaw ang baso dyan sa comment section. Oo, pwede ba natin pagkita na sa galing mo ba? Tingin ko naman pwede. Tingko naman. And of course, Kuya Enzo, no, we would like to thank our sponsor sa amin pong baso na Faith Talks po. Ayan po, personalized po talaga siya. Ito po ay galing po sa isang mabuting puso ng atin pong Ninang Ayan. Sa mga gusto mong umorder ng ating merchandise. May merch na tayo. At subscribe din po sa ating YouTube channel. Iyo. Joke lang. Praise God. At syempre, ang nagkaloob ng empanada, pagpalain ka ng Panginoon. At syempre, ng mani. Oo, Yan. pa-direct na tayo ng ni Director Angel, pa-empanada pa tayo. Grabe, ano? Generous. Generous. Praise God. Kaya naman mga kapatid, huwag po nating hayaan na hindi po natin ma-share ang ating pong link this evening. I-share po natin sa ating pong mga group chats, sa ating pong mga friends, sa ating pong timeline. I-share po natin yan. Okay, pasa tayo dito sa ating comment section. Kaya habang si Kuya Jot po ay naghahanap ng mga babatiin dyan, meron po din po tayong link para sa mga questions natin this evening. Actually, Kuya Jot, meron na agad nagtanong sa akin via PM. Wow. Pero tingin ko mamaya na ito, babasahin to. Ayan, binabati natin si Brother Kenneth, Prince John Alfaro, Deacon Era, Sister Janet Ang, CJ Ramirez, Mariela Argila, Brother Ricky, si Sister Mariel Garzalia, and si Sister Shamir. Pinabati ko rin si John Kenneth Monses na nanonood ngayon sa kanyang trabaho. Very good na very good yan. Miss you. We miss you here. Walang makakahadlang sa ating pagsamba, sa ating panonood, sa ating Faith Talks. Amen. May trabaho ka man o nasa bahay ka lang, may sakit ka o nagpapahinga, tuloy-tuloy ang ating pagnonood ng Faith Talks, where faith in life matters. Yan, hindi po basta itong aking mic, siguro po ay lang. Pause lang po. Pause lang po ako. Pause Kuya lang, Enzo. pause. Binabati ko ni kanina ni JM. Sabi niya, akala niya raw ay wala ako ngayong gabi sa Faith Talks. Hindi pwedeng mawala. Kasi, Actually, hindi ako namiss pumasok. ka niya, Hindi ako pumasok para ma-receive ko yung aking boses. Boses. For So, just lumalabas for kung anong priorities. Hallelujah. set your priorities right. Oo. Start your year. Right. Right. Oo nga, yun yung topic natin ng January, no? Oo, kaya dapat talaga hanggang matapos tong taon to at hanggang kunin tayo ni Lord. Amen. We will
end our year. Ayan, sinasabi nila dito, volume up, volume up. Okay na yata eh. Kung okay na yung audio namin, paki thumbs up naman dyan. Sabihin niyo po, pag okay na po yung ating audio, sabihin niyo, ang gwapo ni Kuya Enzo. Yun. Ano, pag narinig niyo po may type 1, mga ganun. Ngayon, ang gwapo daw ni Kuya Enzo. Yan. Ang haba naman. Binabata tayo na Ate Joy. Blessed evening, watching from MM ko. Wow, naka-overtime. Wow. Ang OTP, sipag OTP naman. yan, oh. Oo. Grind na grind sa Ate Joy. Hello, Ate Joy. Yan, binabati din tayo nila Faye Dones, Loseo, blessed evening. At Kuya Jot, binabati natin yung ating mga home churches mula sa Barangay Maunong, Barangay Nagcarlan, Barangay 5. Hindi yung barangay yung nagkarlan. Di ba Barangay Nagcarlan? Oh, bayan yun, bayan. So sa atin, Door of Faith Nagcarlan, Door of Faith Paunong, Door of Faith Nook, Door of Faith Barangay 5, Door of Faith San Perohan, ano ba? Door of Faith Laguerta. Ronggot, Door of Faith Laguerta at Door of Faith Japan. Aba! Blessed evening sa inyo dyan. Amen. Tutok lang po kayo dyan dahil napakaganda po ng pag-uusapan natin for this month. Ayan, binabati natin si Lynette Niega. Hello sa'yo. Keep watching, Lynette or Lynette. How should I pronounce your name? Please comment down dyan sa ating comment section. Ayan, binabati rin natin si Ate Shell, just tuned in. Ganun din si Ninang Tess. At sabi ni Ses at ni Kenneth, Pogi ni Kuya Enzo. That Ayan. just means na Okay okay na yung na. mic. Binabati ko din yung aking estudyante na nakakasama na rin natin sa mga online services at noong bago mag-pandemic. Binabati ko si Paula Medalla. Hello Paula, keep watching. If you are watching tonight, magparamdam ko din sa comment section. PM ako. Sir, watching ako. At syempre, yung mga kasama natin dito na galing sa mga ibang Door of Faith churches sa iba't ibang distrito, ganun din sa kung kayo po ay nasa sentro, blessed evening po. Blessed evening. Kami Yan. po ay masaya na kasama po namin kayo tonight. Yan. Binabati din natin si Janet Muher ang okay na raw daw po ang volume. Ayan. Hindi niya talaga kinoment na ano. Parang pinano nyo. Binibigyan po namin kayo ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali. Joke lang po. Blessed evening po sa inyo. Amen. Yan. Keep sharing, keep tagging po. Patuloy po nating ipangalat ang ating pong link sa ating pong mga timeline. At ganun din sa mga group chat, pwedeng isend. And also, nakapin na po sa ating comment section ang ating link para sa mga katanungan. Kuya Enzo, ano ba mga pwede nilang itanong patungkol dito? Ang mga pwede pong itanong ay syempre hanggat maaari ay related sa ating pag-uusapan tonight. But, since wala pa naman tayong binabang topic for tonight, ay pwede pong itanong yung mga life questions natin. For example, ano po ba ang dapat kong gawin kung ako ay merong crush? Joke lang. Yeah. February. Parang meron tayong isang buong buwan para sa topic na yun. Hindi po kasi, hindi naman siya nakanood nun. Pero for example, ano po ang dapat kong gawin pag ako po ay gusto nang mag-let go sa mga bisyo ko? Ayun. Bisyo pala sa bisyo. Kasi ano kay Enzo, baka may tanong siya na hindi pa nasagot ng LCDM pa lang. Dito niya hinabol. By the way, Hindi daw praise nakuha. God, praise God. Salamat sa Lord kasi naging matugumpay yung ating LCDM. Hallelujah. Talagang maraming mga kabataan at mga young professionals ang natuto patungkol sa larangan ng pag-ibig, ng panliligaw, ng pag-boyfriend, girlfriend, at pag-aasawa. At speaking of pag-aasawa, binabati ko ang aking mahal na asawa. Ayan, sabay kami nagluto. Wow! Na tofu sisig. Nakita ko nga, parang masarap. Akala ko may dala ka ngayon eh. Relationship Sayang. goal. Oo. At syempre dahil speaking of pag-aasawa, binabati ko po ang Lahat lahat ng ng may mga asawa asawa. dyan. Ba't kinikilig ka? Tingnan si Kuya Dobs eh. Amen. Ang Kuya Enzo, no, Kuya Jet, ang sarap ng grazing table. We would like to take this Oo opportunity nga. para Oo. magpasalamat sa ating mga courageous women. Oo. Praise God sa buhay ninyo. Binabati ko si Sir Shamir, siya yung nag-asikaso nun eh. No? Nung- Binantayan niya eh. Siya yung taga-bantay. Si Pastor Aril tsaka si Sir Shamir pala, yung palang tandem ng dalawang yon tsaka si Ninang Ayan,
Matindi pala tandem ng tatlo. Matindi. Oo. Pwede nga rin mag-pay talks yung tatlo Oo. na yan. ano. Kung may Tapos- schedule, ano. Tapos sinamahan pa ni Siya. sinamahan pa ni Deacon Vicky na nag-ayos naman ng mga food sa baba. Oo nga, grabe. Those who serve na behind the scenes, talagang nakikita ng Panginoon ang inyong mga ginagawa. Binibilang ni Sister Shamir na tita, nakailang ka na, cheese ring ka na. May may tantos no? Nakailan dolphin ka na? Di ba may dolphin doon? Bantay sa lakay. Ayan, kung nag-enjoy kayo sa ating LCDM 2023, paki-heart naman ang ating Facebook Live. Kung may Jejulo daw, merong Shamir. Ayan, Shamir. Shamir, asan nyo? Sister Shamir. Shamir din. Shamir, Marian at Ril. Shamir. Shamare. Ayan, binabati natin si JM Narito. We hope to see you Sunday or Friday or whenever Oo. possible. Talagang kapag gusto may paraan. Amen. Amen. Kaya sa mga nasa trabaho pa dyan at mga nasa pauwi, pwede kayong manood. Buksan nyo lang ang inyong data. Magkabit ng earphone? Pwede rin hindi? Pwede rin hindi para madinig ng inyong mga katabi. Oo. Kasi alam mo, merong kinalaman sa good news kasi itong ating pag-uusapan ngayong gabi. Yun. Amen. Intro pa lang parang alam ko na pag-uusapan. Tsaka yung intro natin, pinaghandaan talaga. Memorize mo ba yun? Oo naman. Kasi nga. Mamaya recite natin. Kasi natatandaan ko, pinapa-memorize sa atin yan ni Pastor. Oy. Diba? May mga verses na kailangang memorize natin Bigla ko tuloy naalala yung ginawa dati sa atin nung ano. Kasi sabi dun sa verse, teaching them to obey all I have commanded you. Alam mo, yung dati, nung medyo bata-bata pa kami ni Kuya Jom, sa mga panahon siguro, mga 10 years ago. 10 years ago, And then, 50 na. Math major talaga, bis mag-compute. Pero, ang ginawa sa amin na, meron kaming index card, tapos every Sunday, dapat meron kaming bagong memorize na verse. Uy, ganda nun Parang natatanda ako yung naka-ring pa. Oo, nakaring pa yon. Parang doktor. Magawa kaya sa Stripe yun, tsaka sa Vineyards. Pwede, Tingin mo, pwede. Ate Angel. Mga maganda Tingin idea mo. yun. Oo nga, no? Alam mo, sige, meron hi, akong hi. friend na doktor. Ah. Nagre-review siya for exam nila para pumasa siya. May ganun nga, index card, tas may ring. Oo. Tapos, ini-scan lang niya yon. Kung ginagawa nila yon sa pag-aaral, what more? Oo. Para sa Panginoon. Alam nyo na, Stripe, ang gagawin natin ngayong week. Kasi doon tayo nagsimula. Oo, kasi alam mo, doon din nahasa yung aking yung mga pag-memorize ng mga talata. Kaya ngayon, masasabi ko na naging malaking tulong sa biyaya ng Diyos yung ganong ang ginagawa ko dati na kapag halimbawa meron nagtatanong sa akin, Kuya, anong verse tungkol sa sa pagsisisi? Gating verse yan. Yon. Nakatulong. Strategy din Strategy, technique din oo. siya Magawa nga din yan sa school. Oo. Kaya kaya mga kabataan, ma'am, sige, papagawa kayo sa inyo. May Ayan, bagong dami project. natin, And Kuya Enzo, Kuya Jet, hindi pa tayo nagsisimula ng pinag-uusapan natin. May tanong mga tanong na. May tanong, ang bigat naman ng tanong na to. Oo nga Ang bigat pang last naman na to. question yung tanong First question pa lang, pang last question na. Kaya, wag kayong bibitaw para maabangan niyo yung mga ganyan tanong. Ayan, binabati natin ang ating 54 viewers. Yan. Actually, yan sa 54 viewers na yan, meron pang isang cellphone na nanonood ay buong family. Yun. Kaya isang TV, smart TV na nanonood ay 50 persons. Aba, Church na ba? church na pala, no? At syempre, kung nanonood ba po ang ating mga, yan sila Pastor Glenn daw po, sila Pastor Glenn Masaredo, yan. Yan. Blessed Pastor evening. Micah, Ba't Pastor parang ang Lindbergh, bait Pastor- bigla ng tono natin? Binabati po namin Blessed kayo ng evening po isang sa inyo. pinagpalang gabi. Magandang gabi po. Pagpalain po kayo ni Lord. Meron po tayong pag-asa lagi sa ating Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. Praise God. Kaya naman, Kuya Jet and Kuya Enzo, excited na tayo sa ating panibagong series na pag-uusapan natin ngayong gabi. Amen. Pero bago yan, tawagin muna natin si Ate Shell from Japan. Ate Shell, kamusta ka ba dyan sa Japan? Ano bang gusto namin o pwede namin marinig mula sa'yo? Ate Shell? Pasok!
talk the faith and live by faith. Hello mga ka-Faith Talks! Nandito ako sa supermarket ngayon sa Japan. Ngayong gabi ay excited ako dahil mag-aaral tayo ng panibagong series this month. Kaya naman ngayong gabi, dahil ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa Great Commission, may mga itatanong ako sa inyo at gamitin natin ang comment section para sumagot. Ready na ba kayo? Comment niyo po dyan if you are ready. Unang tanong, sino ang nagbigay ng Great Commission? Tama! Ang nagbigay ng Great Commission ay si Jesus Christ. Pangalawa, kanino unang ibinaba ng Panginoong Jesus ang Great Commission bago siya umakyat sa langit? Tama! Sa mga disipulo ng Panginoon. Pangatlo, saan natin makikita sa Bible na sinabi ni Jesus na sumasa kanya ang lahat ng kapamahalaan at tayo ay humayo at gawing mga disipulo at bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Tama! Sa Mateo 28:18-20. Bilang mga disipulo ng Panginoong Hesus, tayo din naman ay naatasan na magbahagi ng mabuting balita. Kaya naman let us seek every opportunity to share the gospel. Kailangan din nila ang Panginoong Hesus. I am called to live and share Christ. We are called to live and share Christ. Muli, ako po si Ate Shell na nagsasabing iba kapag nasa katotohanan ka. Bye! Maraming salamat Ate Shell and sa bawat isa na nasa Facebook Live. Welcome back to Faith Talks, where faith and life matter. Sabi ko Face Talks. Faith Talks where faith and life Muntik matters. na maging face-off. Oo nga eh. Si Ate Althea, talagang ginagalingan talaga bawat sagot eh. Walang walang pa-premyo ngayon. Meron pa tayong utang dyan. Para daw maramdaman natin. Ayan, blessed evening po, Pastor Ramil. Nice fellowship with you yesterday. At binabati natin ating mga 55 viewers dito ngayon. At kung kayo ay bago lang dito sa ating Faith Talks, welcome sa inyo. Binabati namin kayo ng isang blessed evening. And keep watching, huwag kayong mawawala dahil maganda ang ating pag-uusapan dito sa Face Talks. At Face Talks, kung Faith saan Talks. parte kayo ng Pilipinas o ng ibang bansa nanonood, paki-comment naman. Lalo yung mga bago. Watching from Dubai, ganyan. Or watching from Marinduque, kung meron man. Watching from Abu Dhabi. Para mabati namin kayo. Para alam din namin kung saan nga ba umaabot itong ating Faith Talks. Blessed evening po kay Pastor Ninong Ramil. Blessed evening po sa inyo. Ninong mo rin? Oo. Ang dami Iyong? mo ng nino. May listahan ka talaga kay Enzo. Actually, punong-puno yung simbahan sa mga niluntang ninang ko. Yung isang buong halero ng simbahan, ninang ko yon. Oo. Yung kabila, ninong yon. Ninong, star-studded ang kasal niya. Oo nga. Ibang level. Tapos, yung sumunod na mga inaanak mo naman. Madami rin yan di ba? Yung sa labas. Dok lang. Praise God. Kaya naman, Kuya Enzo and Kuya Jet, kanina, napanood natin yung intro natin at may caption yung pag-uusapan natin this morning. It has something to do with Great Commission. At kanina na parang nagpa-quiz bee si Ate Shell, Oo no? nga bago yun Oo. Bago yung pa-trivia natin, talagang trivia na, may nakatama ba lahat? Si Althea talaga, ginalingan ng Ginalingan matindi. ni Althea. At yun po ang ating pong pag-uusapan sa buong buwan na ito patungkol po sa Great Commission, and we are looking forward sa ating bawat Wednesdays na ating Faith Talks sa pag-meet kasi talagang
iba't iba, may mga kasama tayo, Kuya Enzo. Makakasama natin minsan dito sila Joshua Garcia, Yun. Si Lee Jong-suk. si Lee Min Ho, Yun. Hallelujah. at syempre walang iba kundi si Kuya Joms, si Kuya Jet, at si Kuya Enzo. Yun ang importante daw. Ayan, kaya nga sa mga nanonood, baka iniisip nyo, hala, alam ko na yung Great Commission na yan. Napag-usapan na yan eh. Pero, wag kayong bibitaw dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay buhay at nangungusap sa atin. Praise Kaya naman, God. if we will just have a receptive heart para tanggapin ang salita ng Diyos, I know for sure that you will be encouraged to do the Great Commission as well. And Kuya Jet, as a Christian, ito dapat ay naka-embed na sa ating mga Kristiyano to do the Great Commission. Mamaya sa ating pangtalakayan, mas malalaman natin why, bakit natin kailangan mag-evangelize, bakit natin kailangan, saan natin dapat tayo humayo, kailan dapat humayo, at sino ba dapat yung hahayo, at sino yung nagsabing humayo. Amen. Oo nga. Praise God. Importante. At Great Commission, hindi po ito yung commission pag ikaw ay Nakabenta. Ay, great, ang laki ng benta. May Great Commission ako. Hindi po ito 'yon. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa Word of God ngayong gabi. Kaya naman Kuya Enzo and Kuya Jet, let us start this evening with the first, kumbaga ito yung unawain muna natin. Unawain muna natin, ano ba yung pag sinabi nating evangelism? Ano Iyon. ba ang evangelism? Ano ba ang Great Commission? So dapat malinaw yung pagkakaunawa natin sa clear definition talaga kung ano yung evangelism and or Great Commission. Kasi without knowing kung ano talaga yung definition niya, exact definition niya, maliligaw tayo. No? Yung exact. Oo. Ngayon, alamin natin ngayong gabi, ano ba yung clear at sinasabi ng Bible na definition ng evangelism and or Great Commission? Hindi, kasi yung nanay ko, Evangeline yung pangalan nun. And she really lives up to her name, na talaga namang nag-evangelize siya at marami siyang, puri ng Panginoon, marami siyang nadadala sa Evangeline, Panginoon. Yes. So, yung going back dun sa naging tanong ni Kuya Joms, no, before napag-aralan ko yung patungkol sa evangelism, ang talagang original language niyan ay euangelion. EU tapos angelion. Euangelion. Na pag sinalin mo sa salitang Ingles, dun na lumalabas yung evangelion or evangelize, di ba? Ano yung Kuya Jet, yung evangelion? What is evangelion? So yung it is composed of two words, yun nga, yung you, yung EU, tsaka yung angelion. Yung EU just means good. 'Di ba? We use the term euphoria or eulogy, 'di ba? To describe something good. So Utopia. yon, utopia, 'di ba? EU. I love you. I love you. I love you too. And then yung Eudora daw, oh! ano daw? Eudora daw! Ay, nakakapag-alataan. May mag-comment, Eudora. Eudora. Iba yon. Yung angelio naman just means message. So, good message or good news. At doon natin nakuha yung salita na evangelism. And during those times, nung panahon nila Jesus, yung term na evangelion, it describes a triumphant message. Yes. Diba? Yung triumphant message na ito ay parang halimbawa, sumugod tayo sa gera. At merong isang messenger na babalik sa ating kingdom na ang dala-dala niya ay evangelion. Ito yung message of triumph. Nanalo tayo sa digmaan. Panalo tayo! Oo. So, meaning to say, the gospel or the evangelion is not actually a religious term before. Yes. It's a good message. Yun nga yung dinescribe ni Kuya Enzo, na may pinapauna na silang pauwiin. Ibalita mo sa kaharian na nanalo tayo sa digmaan. Talagang, ano ba itsura? Ikaw yung tagapagdala ng balita na nanalo ka. Hindi nakakanta yan.
Nanalo tayo sa Nanalo gera. tayo. Kapatid, Alam mo ba? Nanalo tayo. nanalo tayo sa digmaan. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos. Kapatid, medyo nahihiya ako eh. Pero nanalo tayo. Kinakabahan ako. Ganun ba? Ganun ba? Hindi. Paano ba? Paano? Panalo na tayo! Panalo tayo! Panalo tayo! sorry. Baka nabingi sila. Na nagulat bigla, natutuloy yung baby ni Aba, Sister. alam mo itong mga to, siguro nasigaw. Kasi ganun talaga. Oo. Pag ikaw ang nagdadala ng magandang balita, Oo. excited Ito ka. nga kapag nga meron na nalaman mo na ikaw ay panalo sa loto, mahihimatay ka pa nga eh. Oo. Mga ganun. Ganon. Okay, go back to the topic. So, Evangelion means good news. Good news. Good news. Triumphant news. No? Grabe, no? Asan ba tayo? Baka, we're getting ahead of ourselves kasi nanalo Oo, tayo. Amen. Praise God. We win. The victory is won. Ipinanalo Death na. has overcome. So, ibig sabihin, Kuya Enzo and Kuya Jet, panalo na tayo. Ibig sabihin, nabanggit ni Pastor, we are more than a conquerors. Yes. Pagdating sa pagsasalita, pagbabahagi ng Word of God, pag kinakabahan ka, natatakot ka, pag alam mo sa sarili mo, nadala mo yung Word of God, alam mo, nakatagumpayan ang kahihinatnan. Correct. Pag-asa, katagumpayan, natapos na paggawa ni Kristo, di ba? Ang daming napagtagumpayan talaga. Yeah, once you have know what the gospel is, the gospel that truly saves, that we are humans, people deprived from saving itself, and then this God who have sinned and who is holy offered His Son, who voluntarily offered His life for us, who became man, live a holy life, live the life we should have lived, and died the death we should have died. And then after 3 days, He rose again. Amen. Amen. And He will come back. Amen. And that's You will the come gospel, back. no? Amen. Kuya Enzo, Kuya Jet, ayan yung yung kumbaga dapat alam ng bawat isang Kristiyano. Pag sinabing gospel, alam mo yung kompletong nilalaman pag sinabing gospel. Yes. Yes. Tinuturo sa atin yan. ng Kasi mga pag leaders. isa kulang, hindi gospel yun. Hindi Kapag- magandang, pag may isang kulang. Oo, kapag may isang kulang, halimbawa, Halimbawa, hindi na buhay mag-uli. Oh, halimbawa sa gospel mo, si Jesus ay tao lang. Oh, hindi Kulto yun. kumpleto. Kulang. Kulto yun. Kulto yun. Hindi yun good news. Dahil si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, at nabuhay. Ito yung madalas nakakalimutan na nawawala. Oo Kaya, nga Kaya, eh. Joms. Nabuhay siya ng matuwid. Kasi madalas nating na-appreciate na si Jesus ay Diyos, tao, nagkatawang tao, and those, namatay siya, tapos nabuhay na magmuli. Pero may isang important aspect na hindi natin nabibigyan ng halaga, which is that Jesus lived the life we should have lived. He lived righteously, Perfectly. He lived ultimately 100% in the will of God. Yes, sinless. Kasi ito yung impact niyan eh. Kung may isa siyang kasalanang nagawa, hindi siya qualified na iligtas tayo. Kaya importante na siya ay Diyos, nagkatawang tao, nabuhay ng matuwid, Yes, he lived namatay perfectly. para sa ating mga kasalanan, at nabuhay mag-uli. Amen. At sa darating na panahon ay babalik upang tayo'y tubusin. Which is very soon. Amen. Amen. Nabanggit yan ni Pastora kanina umaga, very near, malapit na. No, yalag tayo ay maging handa talaga. So, I hope malinaw sa bawat isa na kasama natin dito sa ating FB Live kung ano ba yung mensahe na dala-dala natin pag pinamamalita natin ang gospel. Ibig sabihin, Kuya Jet, no, if I learned the gospel, natutunan ko ang word of God, at may kapangyarihan ang salita ng Diyos, the moment na shinare ko siya, may desire ako na ibahagi ang gospel sa iba, kailangan maunawaan natin at maunawaan ng bawat isa na, for example ba, Kuya Enzo, shinaran mo ko ng gospel. Does that mean, okay, na tumanggap ako, nag-prayer ako ng acceptance. Prayer of acceptance. Prayer of acceptance.
Yun na ba yung ending nun? Ngayon, sige, magandang tanong yan, Kuya Jet. Ito, halimbawa, ako ay sinaran. Tapos, nag-share sa akin, ang sabi sa akin, sige, pray tayo, sundan mo yung panalangin ko, and then, ligtas ka na. Nag-pray naman ako noong pinag-pray niya. Am I really saved? After ba? Okay. Hindi, pero nakikita ko kung ano yung pinanggagalingan nila. Both are important. Both are important. Pero hindi natin kasi pwedeng i-bypass yung inihahain ni Kuya Enzo. Oo. Kasi nakakalungkot man, meron ngang mga tao na they think they are truly born again just because they prayed a prayer. And then, kung ano yung kanilang tinanggap na good news na ganun lang, ay hindi yung papasa niya. Correct. So, nabubuhay siya, ginagawa niya anong gusto niyang gawin sa buhay niya, pero may assurance siya, which is false. Dahil nag-pray siya ng prayer eh. Mga kapatid, hindi po yun ang gospel. Hindi yun ang nakakapagpabago sa buhay ng isang tao. Sabi nga dito sa Roma 1:16, di ba? The gospel is the power of God unto salvation. So, pag inihahayag natin yung magandang balita na kanina pa natin pinag-uusapan, yun yung may kapangyarihan. It doesn't matter kung yung pagkaka-deliver mo, nauutal ka o kinakabahan ka, yung kapangyarihan ay nandun sa gospel mismo. Yes. It's in the gospel. Amen. Ibig sabihin, hindi napag-Jet, hindi kung nauutal ka, hindi nyo makapagpabago sa kanila. It is the word of God. Yes, the gospel. The gospel. Amen. Ngayon, Kuya Jet, kung alam na natin ngayon, alam na ng bawat isa, what is gospel, no? Kailan ba ibinaba yung Great Commission at kanino binigay yung Great Commission? Ayun. Kasi nabasa natin kanina sa intro, sabi, sa mga disipulo daw. Doon sa disipulo na present time, bago mag-ascend si Jesus sa heaven. Ngayon, kasama ba tayo doon? Ay, magandang tanong yan. Oo, tayo Oo din nga. ba? Wala naman ako dun sa noong inutusan Sa mga apostol lang yun Apostol ba ako? Hindi naman ako apostol eh. Attender lang ako eh. Oo, attender. Oo nga. Ano ta? Sagutin mo, Kuya Joms. Oo. Kailan nag-start yung pagbaba ng Great Commission na binigay yung Great Commission sa bawat isa sa atin? Amen. Praise Tingin God. ko ang sagot dito ay matatagpuan natin mismo sa verse na pinag-uusapan natin dito. Sa Matthew 28:19, sabi ni Jesus, ibinili ni Jesus to nung siya'y namatay na at nabuhay mag-uli, tapos bago siya mag-ascend sa langit, bago siya bumalik sa langit. Sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations. Doon pa lang, makikita na natin, sa 12 kasi na kanyang mga disipulo, para mahayuan nila ang lahat ng lahi, kulang sila. So, ano ibig sabihin? Kailangan nilang gumawa pa ng ibang disipulo. Kasi sabi dyan, no, di ba? Teaching them to obey everything I have commanded you. Ibig sabihin, yung natutunan nila kay Jesus, yun lang din yung ituturo nila sa mga bagong disipulo. Yung mga natutunan nila, yun lang din yung ituturo nila sa mga bago pang disipulo hanggang sa mapalaganap ang magandang balita sa lahat ng lahi. So Kuya Jet, ang sinasabi mo, itong 11 na to, kasi ang sabi sa verse 16, then the 11 disciples went to Galilee. So these 11 disciples, yung inutusan, right? And from this 11, nag-evangelize sila, right? And then doon nila ginawa itong teaching them to obey. Yes. And then yung mga nasyaran din nila, nag-share din sa iba, right? Yes. And then hanggang ngayon ay ginagawa natin. Correct. Ngayon, ibig sabihin, hindi lang ito matatapos sa kanila, hindi lang matatapos sa atin, kundi tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Kasi kuya, natatandaan ko, yung binanggit ni Pastora at ni Pastor, you create a copy of yourself bilang isang disipulo ng Panginoong Diyos. Di ba binabanggit sa atin ng ating mga leaders hindi pwede na matatapos lang sa'yo. Amen. Dapat merong susunod sa'yo na maglilingkod sa Panginoon. Sabi ni Pastor,
Papayag ka ba na ang susunod na maglilingkod ay ang mga anak-anak mo na lang? Mm. Di ba? Mahirap yun. Mahirap pag Oo. mga anak, matagal pa lumaki. Pag mga di ba? Malapit na talaga. Sabi to. na talaga to. Oo. Kaya, Ay, na yung kanyang Mga, inay. anong tawag dyan mga Oo. foreshadowing. Premonition. Premonitions. kaya importante, Kuya Enzo, sabi dito, go! 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 Kumbaga, Go! sa ano nga, naglalaro nga ng Pokemon, di ba? Pag hagis mo nung Pokeball, sabi mo, Go, Pikachu! Ibig sabihin, kung ano yung paggagawa mo sa kanya, yun ang gagawin niya. Oo. Exactly. Thunderbolt! Thunderbolt! Hindi pwedeng Oo. mag-iron tail yan. Oo, hindi pwedeng mag-ano siya, mag-iron tail o magtatakal siya. Kung anong sinabi ng master niya, ay yung gagawin natin. Correct. Kasi sinabihan tayo ng master natin, ng Lord of Lords, ng King of Kings na Amen. go, Go. therefore. Ibig make sabihin, disciples. pag di ka sumunod, mabuti pa si Pikachu. Oo. At ibig Sumusunod. Ibig sabihin nga to kasi, kapag di ka sumunod, sinong master mo? Iyon ang tanong. O, Sinong tingin tayo master? doon. O, tingin Ano? na muna tayo. What? Sinong master mo? Oo, yan. Ah. Oo, diba? Gusto mong panoorin sa replay agad. Ikat natin. Sinong master mo? Diba? Oh, comment nyo dyan sa comment section, sinong master mo? Actually, sa breakthrough, meron kasi tintong kinalaman, pero ang focus namin talaga Lordship. Ngayon, kung sinabi ng Lord natin, kasi Jesus is not just our Savior. He is also our Lord. And we cannot separate the two, right? Amen. Now, if our Lord and Savior commanded us to go therefore, we should go, Go. therefore. Amen. Even labag sa karooban ko, Kuya Enzo. Actually, kasi hindi naman magiging labag sa loob mo yun eh. Correct. Kung- Kasi kung binigyan ka ng bagong puso ng Panginoon, yung puso na yun ay, yung desires nun ay para sa Panginoon. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Bakit may mga nasa church pero ayaw humayo? Diba? Nakakalungkot man. Maintindihan mo yung halimbawa siya ay nahihiya o natatakot o maaaring, kuya, turuan mo kasi hindi pa ako maalam mag-share pero gusto ko mag-share. Maintindihan ko kung 1 week ka pa lang diba? Oo. Pero wag yata ka ikaw dati, tama ba? Pero actually, kasi, 1 week ka ako ay nag-church noong March 3, which is this coming Friday na yun. Tama ba? Friday? O nga. Mm. Ngayong Friday kasi ay 10 years Anniversary na akong mo. Christian. Hallelujah! This Friday, yung Happy anniversary. Happy anniversary. 10 years ago, nung ako ay unang tumuntong sa simbahang ito. 10 years ago. Ganun kabilis. Grabe, 1 dekada ng katapatan ng Diyos. And after that time, nasa campus ministry na ako agad. Oh, di ba? You have a new heart and therefore new desires. Pero hindi ibig sabihin nun, ako agad ay nag-share na ng gospel. Nag-ano. Pero I observe. Kaya nga naintindihan natin sila, yung mga baguhan. Kung ano yung ginagawa noong nag-share sa akin, ginagawa ko din. Kung ano yung Kumbaga- sinasabi na, tinatanong ko yun. Oo, kumbaga, Kuya Enzo, nung may kasama ka na nagsishare, you learn from kung ano yung ginagawa Yes. nun. Tapos, hindi lang yon. So, March natapos yung aming first sem. First sem or second sem. Noong April that year, 2013, araw-araw kaming humahayo. Hallelujah. Araw-araw. As in, siguro after namin mag-lunch, hahayo na kami noon. Hanggang gabi na yon. Hello kila Jomo yan. Si Jomo, kasama ko yan dati. Masipag. Araw-araw, dyan sa Riles, hanggang doon sa may pansol. Kala ko sabi mo hanggang Bicol eh. Di ba? Bicol ang dulo niyan. Araw-araw talaga yun. Binibisita namin yung mga kapatiran, visitation. Siyempre, pag visitation, merong juice, Yo, merong tinapay. Spanish bread. Oo. Kaya araw-araw kami kumahayo. Araw-araw yun, walang patid. At doon ako nahasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Hindi pwedeng ang sineshare ko lang ay binago na sa buhay ko. Oo. Kuya Enzo, kailangan kong banggitin to. Napansin ko, kung sino yung masipag humayo, siya yung may kauhawan para lumalim. Hallelujah. Kasi siya yung nakaka-encounter ng mga tanong na may hirap, mga objection sa tao lang si Jesus eh. Yung mga ganon. Kaya alam ko na yan. Oo. Sinare din sa kanya nung Kasi isang nag-aano. tama ka eh. Hindi pwedeng John 3:16 lang alam mo. Mm. Kaya napansin ko, magiging sa personal kong paglago, napansin ko na nung mga panahon na ako'y humahayo, doon nag-umpisa yung kauhawan ko na maging mas malalim sa salita ng Diyos. Tsaka, Kuya Enzo, no,
hindi lang naman ito sa sarap ng pakiramdam kapag ikaw ay nakapag-share ng Word of God. Kumbaga, alam mo yung fulfilling yung feeling mo kasi nagawa mo yung pinapagawa sa'yo ng master mo. Di ba? Iba yung yung ginawa mo lang kasi required. Oo nga. Ginawa mo Mag-faith lang start kasi kayo, diba? Sinabihan ka lang. Diba? Iba yung pakiramdam. Very fulfilling pag alam mo na ginawa mo yung pinapagawa sa'yo. Tsaka it is the Holy Spirit's work for Amen. us na magbigay sa atin ng courage at nung bang desire na mag-witness. Kasi he works in us eh. Kaya ayun, tapos after nun, sa campus ministry naman, ay doon lalo. Kasi yung mga masyasyaran mo doon, mga matatalino talaga. Oo. Amen. Hindi pwedeng wala kang alam sa salita Mga ng Diyos. intellectual. So bakit halimbawa, i-approach mo, magsashare ka, pwede ko mahingi yung inyong 5 minutes, wala kaming gusto i-share sa inyo. Tapos, merong doon, habang nasa-share ka, kuya, wait lang. Bago ka mag-share ng patungkol dyan sa Bible na yan, patunayan mo muna sa akin na ang Bible ay totoo. Yun. Yung mga ganong tanong, paano mo sasagutin yun? For God so loved the world kasi eh. Hindi Diba? pwede, di ba? Oo. So, ibig sabihin, Kuya Enzo, importante, lalo na dun sa may mga outstations natin, no, na dapat unfounded din sila ng Word of God. Yes. Kasi halimbawa, magtanong bigla yung mga nasa, outstation nila, ganon. At eto Kuya Enzo, natatandaan ko, nung binabanggit mo nga, nung college, kasi natandaan ko, doon din kami nakakilala eh. Evangelism sa college sa CCC eh. No? Natatandaan ko, nag-ano ka sa amin nun dati eh. Ano? May dala kang gitara eh. Ayun. Tapos nag-share ka sa amin nun eh. Anong kinanta? Hindi ko maintindihan. Tapos Buko. hindi ko din maintindihan yung sinishare. Kung inaaka. Buko. Ay, gusto ko ng buko juice. Nako, damn. Anyway, going back, na-sharean si Kuya Kuya Joms sa campus. At syempre, kagaya niya, yung mga tao sa campus, mga intellectuals nga. Ibig sabihin, hindi pwedeng, kumbaga, ito yung mga tao na naghahanap ng kasagutan talaga. So, pag may tinanong sila, at yung sagot na binigay mo ay hindi satisfying para sa kanila, baka hindi ka na nila pakinggan. Kaya napakahalaga na pinag-aaralan Meron natin. tanong dito, tingin ko pwede natin masahin to. Sige. Ang tanong dito, paano po humayo yung hindi po nahihiya? Simpleng sagot, maghanap ka ng kasama, kahit isa lang. Oh. Iba pag may kasama ka. At kung ikaw ay babae, magandang kasama, babae din. Yon, tama. At kung ikaw ay lalaki, ang magandang kasama ay lalaki din. Hindi pwedeng babae at lalaki. Sa bakit ang evangelism nagiging evangeliga. Kaya, evangelist chicks. Oh, nag-date pala. Disciple Oo. chicks. Disciple chicks, tsaka evangelist chicks. Yeah. Flirt to convert. Nag-date, tas ginamit na excuse yung evangelism. Ay, Wag nako. ganorn. Kaka-LCDM lang natin, di ba? Tapos Kuya Enzo, natandaan ko, binabanggit mo kanina kasi sabi mo, natuto ka dun sa mga sumasama-sama ka lang. Kaya importante talaga yung sumasama-sama ka dun sa leader mo. Oo. Yung strive, di ba? Nasama-sama sa'yo. Actually, pag nung mga bago-bago ko, at hanggang ngayon, puri Panginoon, pag ako lagi nakakasama kay pastor, sa mga kuya-kuya natin, kila pastora, laging meron silang bagong approach sa gospel. And then, ang pinakadulo pa rin nun, the pure gospel. Amen. Galing, matututo ka kung paano ka mag-approach. Kung nahihiya ka, pwede mo palang ganitong gawin, ganyan. Correct. Kasi alam mo, sa totoo lang, lahat ng topic babalik kay God eh. Para sa akin, walang topic na hindi babalik kay God. It will point, everything will point unto Jesus. Love life man yan, trahedya, depression, anxiety, Challenges, challenges, lahat babalik kay God. money, Oh, why not? Oh. Grades! grades. Oh, gusto mo makakuha ng mataas na grades? Alam mo ba, kapatid, sa langit, ang tinatanggap 100 lang. Oo. Perfect lang. O, di ba, ano ka Ang grade mo lagi, 70. Oh, Buti ako 70 eh. 3, 5. Iba. Oh, sarap kasama si Kuya. Lahat ng tanong nasasagot. Hoy! Sabi ni Kenneth.
The Living Dictionary. Next time, Kenneth, pag magtatanong ka kay Kuya Enzo, sasabihin mo, may nasusulat Sino sabi po nun? ba Sino sabi nun? patungkol sa... Uy, may message si Yana, may comment si Yan na deklara. Yan, hello kay Arian. No? Happy anniversary Kuya Enzo. Tanda ko nung college sa CCC Forge lang. Sinirihan namin sa org kasi ang galing mo. Oh. Galing mo mag-talk. Si Arian, doon ko lang din siya nakilala sa Shipo. Kasi lagi niya kami nakikita na palibot-libot sa CCC. Share ng gospel. Kaya, ayun. Mas mabuti makilala ka sa pag-share ng gospel kahit mamukha ka loko-loko. Kasi naman sa makilala kang palainom. Oo nga. Amen. Mas maigi nang tawagin mo ang baliw kay Jesus, di ba? Oo, crazy for Kesa baliw na Jesus. baliw sa kanya. Ah, Eto Kuya Enzo. Malapit na CDM talaga to. lang talaga to. Nagaling na siya. Ano ba? Oo. Si Kuya Joms po natin ay nasa buwan pa ng Pebrero. Muli, hinahatak pa namin papunta sa March. Pero eto Kuya Enzo, alam na natin yung definition ng gospel, evangelism, Great Commission. Alam na natin kailan binigay ang Great Commission. Ang tanong ko naman, when is the best time to share the Word of God? Sige. Sige. The best time to share the Word of God is Now. now. Kasi nalalapit na ang huling Oo. panahon. Walang pinakamabuting oras kundi ngayon. Now is the Umaga, tanghali, kahit madaling araw. But- Actually, may Kuya Joms, kahit na madaling araw, mayroon nagme-message Lagi yung binabanggit nila, Pastor, at kahit sa akin din, minsan hating gabi, magtatanong, Sir, ganito yung nangyayari, anong gagawin ko dito? Paano ba yung tamang pagpe-pray? Ilang Our Father? Ilang siya nga po, Ama. Siya nga po, Ama. minutes. Hindi, to answer the question, no, seriously, now is the time to share. Nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Pasama na ng pasama ang mundo. Kailangan ng mundo na marinig ang patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan at pagtutubos. Sabi nga ni Daniel, ito napapanahon man o hindi, kailangan ihayag ang mabuti. Balita. Actually, isang Hindi beses. pa botohan, Tanyel. Oo nga. Lapit na botohan. Mabuting baluta. Kaya ko ngayon, yung sa mga tanod, yung baluta. Tutay. Hindi, pero kidding aside, ito sa Diyos ang kapurihan, okay? Sa Diyos ang papuri. Nung Monday, pauwi na ako dito, pauwi na sa church. Pagliko ng Alpha Mart, meron akong pamilyar na mukha na nakita. Aba! Si Tanyel. Anong Bukas ginagawa? yung Bible. Uy! Nag-session sa may Alpha Mart. Sabi ko, Hallelujah. tanggal pagod ko nung maghapon akong nagturo, tapos pag uwi ko, merong isang stripe ako nakita. Nag-session daw sa may Alpha Mart. Hindi mo inutusan yon. Hindi! Oo. Ibig sabihin, si Jesus ang nagutos doon. Talagang gustong tumalo ng puso ko sa tuwa. Praise God. Yan yung mga praise report. Eh. Okay. Ay, yung mga pag na lang naalala mo, buti lang at Yung- pero nagpapatuloy. Yung talagang mawawala lahat ng pagod mo sa paglilingkod, di ba? Sa pagtatrabaho. Hindi nawawala ng bisa yung panalangin ni ng era. Ibig sabihin, nagbibigay kalakasan din sa atin Oo, oo, na kapwa mananampalataya. Pag nakita natin ng kapatiran na nagsishare. Ito nga, kabataan humahayong mag-isa. Ako pa ba? Oo, di ba? Oo nga. Grabe yun, ano? So, yung, ano ba yung baluta? ano ba yung babaeng Balut. balut? Ano yung balota? Balut. Balut na babae. Paglalaki baloto. Ayan. Praise God, Kuya Tanyel. Sabi ni Deacon Era. Praise God sa buhay mo. Yan. Kuya Enzo, may tanong dito, Kuya Oh, Jet. tanong. Ayan. Eto yung tanong. Paano nga ba i-proof na tunay ang Bible? Dapat ba walang Bible verse kasi yun yung kailangan mong patunayan? Or dapat gamit yung proven na history galing sa ibang source? Parang ganun yung tanong sa akin nung CR mo na ako, Char. nung college. Should I answer? Sure. Okay. Nung yan ay tinanong sa akin, noong college, meron kasing dalawang paraan paano mapapatunayan na ang isang bagay ay totoo. Una ay scientifically. Una, syempre, via experiment, via survey, via scientific process.
So, mapapatunayan mo na ang isang bagay ay totoo kapag meron kang ginawang instruments or experiments, research, ganon. And then, the second one is the historical basis. Ngayon, kung hindi siya kayang patunayan or hindi siya applicable sa scientific basis, kailangan natin ng historical basis. Yung historical basis, ito yung mga nagpapatunay ng mga historical, mga talis or yung nagpo-prove ng history. Merong mga sulat, may mga nakasulat sa history ng ganitong bansa na nagko-complement sa ganito. And then, ang Bible, both siya kayang patunayan scientifically and historically. Why? Doon tayo sa scientifically. Sa Bible lang makikita na ang ating katawan ng tao ay designed by a maker. Hindi siya accident lang na nabuo sa dami ng ating organ system. Yung pag-perform ng mga tissue, hindi siya na basta na lang pumutok sa buho. There is someone who creates. Intelligent design. Yeah, an intelligent design. And then, marami sa Bible, kung mabasahin ninyo, the sun, the stars, yan, lahat yan, nasa pati yung, ito maraming pagtatalo dito yung sa solar system, yung kung ang Earth ba ay pero still, malalaman natin na sa Bible, merong science. And then, ito yung naging pinaka-end namin that time, yung sa historical basis. Kasi ang buong history ng isang bansa ay nasa Bible. The whole history of Israel is in the Bible. Now, if you will disregard the Bible, you will disregard the history of a whole nation. Kaya pala, tinatry nilang i-wipe out ang buong Israel, no? At gano'n na lang din, pinoproteksyon na ng Diyos ang Israel. And, tapos may mga historical figure na nandyan sa Bible which truly lives. Correct. Nagtali. Ibig sabihin, parang historical book Yes, din. because historical book and then scientific book, the Bible is present. That's why, sa college, tinuturing na ang Bible ay isa sa mga great literature. Though, pangit pampakinggan, dahil great literature ito, but still, it is also acknowledged by many. Because it is true. It is true. Amen. Kuya Enzo, iyan may tanong, paano i-proof yung Bible? Kasi ang Bible natin ay hanggang Revelation. Meron akong nakitang Bible na mayroon pang kasunod sa Revelation. Ano yan? Book of New Revelation? May kumbaga may dagdag dun sa sa Bible. Ngayon, Kuya Enzo, halimbawa, namit ko yung Bible na yun, ano yung dapat kong gawin? May nakamit ng ganon. Ano yung dapat niyang gawin? Ano yung dapat niyang paniwalaan na Bible? Oo. So, normally, yung mga dagdag na yun, ang tawag doon ay apocrypha. Ganyan. At hindi kasi siya, ang tawag sa mga libro na yon ay non-canonical books. Ito asing, What is canonical or what is canon, Kuya Jet? ang canonical books kasi is yung kung ano yung makikita natin sa loob ng isang normal na Bible, which is 66 books in all, 39 sa Old Testament and 27 sa New Testament. Paano nag-come up doon? Yung Old Testament, solid siya even before. Hindi siya, undisputed siya. Ibig sabihin, walang kumukontra na mga Israelites or early church figures about the canonicity of the Old Testament. So walang question patungkol doon. Yung New Testament, yung medyo pinagtalunan. Pero, early church fathers, early Christians, early scholars, meron silang council na ginawa na kung ano lang yung papasok sa canon at hindi papasok sa canon. Ngayon, naniniwala ako na ang Diyos ay all sovereign and wise. Amen. Para hayaan niya na maging impure yung kung ano yung nakalagay sa canon ng Bible. Yun nga, yung apocryphal books na dagdag na lang siya many centuries later after na ma-complete yung
early canon. So, maganda pag-usapan to, lalo na kung may oras tayo, no? Pero to cut the long story short, may mga scholars and early church fathers natin na nagpunta sa isang council and doon nila diniscuss what comes into the canon and kung ano yung hindi sasama sa canon. Amen. No, ibig sabihin mga kapatid, tayo ay nasa katotohanan. Hanggang revelation lang po tayo. Ano po? Praise God. Amen. Next, Kuya Jet, eto, may tanong dito. Yan. May tanong dito. Ayan, Kuya Enzo, hindi ko mabasa yung mga tanong. Ito. Kuya, what if yung sunasuran mo yung kusong umayaw? Anong gagawin daw? Kung nagawa mo naman na lahat, na ipag-pray mo na, tinry mong sharean, then move on to the next person. Baka iba yung gagamitin ni Lord sa tao na yon. At marami pang nangangailangan na tao na makarinig ng mabuting balita. Amen. Pero syempre, hindi naman tayo titigil sa pananalangin doon sa tao na yon. It's just that we don't want to spend so much time sa tao na ayaw. Pag nagawa mo na talaga Nagawa mo na lahat. dapat mong mga Oo. gawin. Ito ba? Yung lahat ay kung tinawag at hindi natin pinili, malalaman parang sa Parang mahaba yan eh. Huwag na paano? After, Ito. Ayan. After evangelism, ano po ang next na gagawin? Parang ang perfect ditong sumagot for me, ha? Oo. Anong dapat gawin after mo ma-evangelize? For example, nag-evangelize ka tapos classmate mo o malapit sa'yo o palagi mong nakakasama yung nabahagingan mo ng Word of God. Importante na merong follow-up. Correct. Hindi lang natatapos na sineran mo ng mabuting balita nung Monday, pinag-pray mo nung Monday, Tuesday hindi mo na pinansin. Classmate na lang. Wala na. Kasi parang ang feeling mo, nagawa mo na, nasharean ko na. Hindi pa. Correct. You follow up. May kailangan ka pang gawin para ma-win siya. Correct. Importante na merong follow-up. Kasi if you just tell them the gospel, you're just doing yung one portion of the Great Commission, which is to go therefore and make disciples. Pero yung the word itself, make disciples, ito yung binautismon mo siya, ito yung tinuturuan mo siya ng mga pamamaraan ni Jesus, at ito'y hindi sa isahang pagtatagpo lang. Amen. Merong mga tinawag, yung mga evangelist natin, may gift kasi na evangelism eh. Merong mga tinawag sa ganun. Pero bilang mga disipulo, kailangan pa rin nating i-follow up sila. Kailangan nating ituro sa kanila kung ano nga ba yung mga natutunan din natin kay Kristo. So ano ba magandang gawin? I-faith start mo. Ayan. faith start, where faith start matter. Where start. the Word of God matters. Ayan. I-faith start mo. Napakaganda nga sa panahon natin ngayon kasi may tool na tayo na Oo. ginagamit. Etong faith start para po sa mga bagong dating lang, no, sa mga taga-ibang church or taga-ibang fellowship or taga-ibang Door of Faith locations ay ginagamit lang po namin siya bilang evangelistic tool and also to teach the basic teaching of the Bible. Actually, mapalad tayo ngayon sa atin dun sa Door of Faith. Ngayon, kasi bakit? We have tool na like this. We have faith start, we have follow Christ. Nung mga panahon namin talaga, ako lalo nung sa campus ministry, nung nagpapasimula kami doon, ang hirap kasi, una, dahil kami lang dalawa noon, pero noon dumami na kami, meron ng mga ibang humahayo, which is hindi na namin ma-supervise kung ano na yung sineshare nila. Mamaya, yung kanilang sineshare na pala ay hindi na hindi lang Diyos si Jesus. Ibang doctrine. Ibang doktrina. Which is kaya naman sa mga na nasa campus natin dyan, o kung sino man yung mga gustong humayo, we have this. Meron tayong faith start na pwede nating maging guide. Hindi po ito yung ating, parang, Bible natin. Tool lang siya. Tool lang siya. Tool Guide lang siya. Para sa atin ang mga baguhan. At kahit na di ka baguhan, pero gusto mo nang merong kang process or merong kang Next ituturo. step. Next step. Yan. Kumbaga parang sa lesson plan, hindi ka mawawala. Meron kang sinusundan. Basta Kasi, teacher, halimbawa, pagtuturo. ako ngayon, nagturo ko ngayon ng about salvation. Tapos, nalala ko, tinuro ko agad, deny yourself. Tapos, tinuro ko agad, rapture.
Sa hulog. Wala sa hulog, di ba? Tapos, ano na, tribulation, second Oo. coming, aba. Kung ano lang yung umaramdaman. Oo. Pero purihin ng Diyos kasi bakit? Alam ng Panginoon na nung mga Ngayon panahon natin yun, kailangan. yun lang ako, gano'n. Tapos ngayon kailangan, Praise God. purihin pa rin Praise ng God. Diyos. Amen. Kaya sa mga nasa Facebook Live, paki-comment naman po, hashtag Faith FaithStar. Start. We learn Meron the tanong. basics of faith and we begin your discipleship. Meron tanong dito, or ano natin yung sa when, at tapos na yung when, di ba? Yung who. Okay na ba yung pero ito kasi, paano po yun kapag may nagtanong about Matthew 28 verse 18 to 20, ang Great Commission? Pag-share lang po ba ang gagawin natin? Paano po yung pagbabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Tayo din po ba ay gagawa noon or iba naman? Yung may mas authority, paano po ba nagbabautismo? Valid tong tanong na to. Sino ba, after ba ng evangelism, baptism na agad, and who are those person who are qualified? Lahat ba ng Kristiyano qualified na magbautismo? Mm. Pastor lang ba ang may o kung halimbawa ikaw ay magbabautismo, kailangan ba ng approval pa ng pastor mo? Ganyan. So, ano ba ang next step? Ano ba? Oo, valid yung question niya. Pero actually, hindi, nung times kasi nila, pagka nag-follow ka kay Jesus, automatic binabaptize ka eh. Kasi it is a public declaration of what's happened inside. Parang yung kay Philip. Oo. Nung siya ay dinala, ng spirit dun sa eunuch, Mm. agad yun. Pinalawan yung sa Isaiah, tapos, 30 minutes. Yan. So, pag ano nung eunuch, bagong tao na siya talaga noon. So, yun nga, nung early times, Bible times, ganun yung ginagawa nila. Pero, kagaya niyan, halimbawa, mahayo ka sa campus, wala namang, 'di ba? Wala namang tubig, hindi naman pwedeng wisik-wisik lang. Kailangan, baptizo 'di ba? Immersion yon yung ating baptism. Kaya, mahalaga na turuan natin sila. At dito naman sa atin pong simbahan, sa Door of Faith Church Bukal, ay nag-held po tayo ng baptism. Ginagawa lang natin siya in batches. Kaya maganda kung ikaw ay bago sa pananampalataya, magpatuloy ka and we will surely schedule a time for those who aren't baptized yet para mabautismuhan. actually, Kuya merong, Enzo, kung hindi ako nagkakamali, yung baptism, water baptism, ay mangyayari after ng ano yung Basta part siya ng Oo, basta part siya ng journey discipleship. natin. So kung magpapatuloy ka, mababautismuhan Ngayon ka. JM, sana nanonood ka ngayon. Kasi meron tanong sa akin itong batang to. Part ba ng ating conversion ang pagbabautism? Valid question. Oo. Kasi since siya ay nasyaran sa school Mm. at nanampalataya siya, yung paniniwala niya ay nabago. Hindi na dun sa dati niyang paniniwala, dun sa kanyang relihiyon. So, nabago yung paniniwala niya, tama? Mm. Dun siya nabautismuhan Mm. sa una niyang relihiyon. Pero dahil siya ay nasala ng gospel, nabago yung puso niya, nabago yung paniniwala niya, Mm. kailangan pa rin ba niyang magpabautismo? Is it part of his conversion? Noon kasi, nung siya hindi, iba kasi yung pagbabautismo na ginagawa doon siguro sa religion nila. Ang bilin ng Biblia is to baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, which I think their religion does not believe the equality ng Father, Son, and Holy Spirit. Since sa kanila kasi, tao lang si Jesus. Oo. So, kung nabautismohan ka sa tao lang na Jesus, I think it's unbiblical Yes. na baptism. So, hindi valid yon. Correct. Okay. So, maganda dito, sinabi dito sa Acts chapter 2, those who accepted his message, dun sa preaching ni Peter, those who accepted his message were baptized. Baptism agad, di ba? And about 3,000 were added to their number that day. I take this as if you're baptized, you are added into the number.
But it doesn't necessarily mean na yung baptism mo is yun yung iyong pagkaka-born again. Hindi po. Being born again is a internal experience. Nangyayari siya pag binigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. Pag niregenerate niya yung heart mo. Yung baptism naman, you just want others to know what happened inside. Kay Kristo na ako. May declaration. May public declaration. Kaya nga sabi dito, those who were baptized and about 3,000 were added to their number. Publicly identified ka na as Christian if you are baptized as a Christian. Amen. Praise God. So, ibig sabihin, kailangan talaga siya. Kailangan siya. Party talaga siya. Parte siya, pero hindi siya necessary sa kaligtasan. Pero parte siya for us to fulfill all righteousness. Kagaya ni Jesus, 'di ba? Nagpabautismo mismo siya. Ayan. Meron ba tayong tanong dyan, Kuya Joms? Amen. Hanap tayo dito kay Enzo. Alam ko, meron pa dito. Yan. Praise God. Ayan. Doon muna tayo sa ano, doon muna tayo sa isa. Focus tayo sa ano muna, sa evangelism. Bago yung God. kasi pa may mga ano pa, meron pong mga tanong na medyo hindi related dito sa ating topic na evangelism, but Okay lang sana kung madali lang siyang sagutin. oo, hindi po siya kaya ng isang upuan lang dito. Mauubos po yung ating oras kapag pinanawa, for example, yung sa pagpili ng Diyos. Meron po meron po tanong dito na hindi naman po siya totally related sa ating topic. Ibang topic po ito. As your ano lang po, as your faith group leaders na lang po kung sino Amen. yung Good luck sa faith group leader niya. And Kuya Enzo, yung mga tanong na yun, i-reserve natin yan kasi meron Oo. tayong mga series na talagang designed for that. Talagang itatago natin yung mga tanong nyo. Pag-uusapan natin yan. Huwag Mga kayong, tanong yan. kung hindi po namin nasagot dito yung tanong nyo, huwag kayong ma-discourage na magtanong. itanong nyo lang po ulit kasi mamaya hindi lang talaga related dun sa topic. For example, siguro mamaya after bago tayo matapos, ihabol natin yung mga tanong na valid naman, Kung may oras pa. pero hindi siya sa topic natin. Eto, Kuya Enzo, may tanong ako. Eto yung, kumbaga, in behalf of the others. No? Eto yung tanong, Kuya Enzo, how to overcome fear when it comes to sharing the gospel? How to overcome the doubt? The doubt of, ay, hindi makikinig sa akin yan. Ay, hindi maniniwala sa akin yan kasi alam niya, ganito yung katauhan ko. Ganito yung ginagawa ko sa work ko. Ganito yung ganyan. How to overcome those feelings to fulfill the Word of God o yung pinapagawa ng Panginoong Diyos? What can we advise or what can we say to encourage them? Maganda siguro, kapatid, kung marirealize mo na this is not about you. This, nandun na sa word itself eh. It's the good news. It's the gospel. Ano bang ginagawa natin sa isang balita? Hindi ba't ipinamamalita natin? Hindi naman natin para sila i-convert eh. Hindi tayong gumagawa nun. Kung nireject ka nila, hindi ikaw ang nireject nila. Ang Diyos ang nireject nila. Kaya anong gagawin natin? Parang pag kumain ka ng masarap na empanada, sasabihin mo sa katabi mo, uy, ang sarap ng empanada. Gusto mong tikman? Pag nakapanood ka ng magandang movie, uy, ang ganda ng movie. Panoorin mo din. You're just being a witness of what you have experienced, of what you have seen, or what you have encountered. Sabi sa Acts 1:8, and Acts 1:8 sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Wow. Pag sinabi mong witness, sinasabi mo lang kung ano yung nasaksihan mo. Yes. Ganun din. At Walang dagdag, walang bawas. correct. Walang The truth and nothing but the truth. Walang new revelation. Walang new Walang revelation. sinabi sa akin ng Diyos. Sabi ni Lord, eto ang itaya mo sa loto. Sabi ni Lord, magpula ka. Hindi, siguro paalalahanan lang natin yung mga kapatid natin. Kapatid, kung ikaw yung tipo ng tao na gumagamit pa rin ng salitang sabi ni Lord, medyo ingat lang. Oo. Kasi
siguraduhin mong sinabi talaga ni Lord yan. Di ba? Kasi kung wala dito yan, aba, kumuha ka ng ballpen mo at idagdag mo. Sabi pala ni Lord yan di ba? Totoo naman Yung sabi ng Bible, huwag mong dadagdagan o Correct. babawasan. So, kaya nga, kapatid, kung ginamit mo yung salitang sabi ni Lord, siguraduhin mong nandito na yan. Kasi kung wala pa, idagdag mo. Nakakakilabot yun. Mm. Yung sinabi sa akin ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Propeta ka? Oo. Kaya nga, wala na tayong mga propeta ngayon Kasi Oo. inilahad na ng... Noon kasi, noong Old Testament, kaya tayo may mga prophet. Dahil wala pang written word si God. Pero ngayon, meron na. Lahat kompleto na yan. Nandiyan na yan. Oo. Oo. Siksik. Ayan. Siksik. Meron tanong pa dito, Kuya Jet and Kuya Joms. Ito naman ay medyo, dahil inintroduce natin yung ating faith start, meron nagtanong sa atin dito sa ating Alright. piniem sa akin. Sabi niya, gusto ko po sanang itanong kung pwede po ako makahingi ng faith start. Hindi naman itong ating faith start ay ginagamit na tool ng ating mga faith group leaders Oo. para sa kanilang faith group. Ngayon, if you want to know what is in the faith start, mag-join ka sa ating mga faith groups. Meron tayong faith group para sa mga bata, ng ating mga faith bearers. Meron tayong faith group para sa ating mga kabataan lalaki. Strive. Faith group para sa mga kabataan babae. Vineyard. At meron tayong stewards para sa mga young professionals. At ang tawag sa mga young professional na lalaki ay Abay. at sa mga young professional na babae ay Favor. at kung ikaw naman ay merong asawa na lalaki, ikaw Courageous women. at ikaw naman ay may asawang babae, Kingsmen. yan. Muntik na ako may mighty Muntik na. So, Praise God. mag-join ka. Oo. Kasi importante, kapatid, sa nagtanong, importante may nagtuturo sa'yo. Oo. Kasi baka mamaya maging iba yung interpretasyon mo. Kailangan may tama. Kaya ganito, kung talagang gustong mas matuto dito sa paniniwalang meron ka na ngayon, talagang kailangan mong mag-make time. Mm. Minsan talaga kung ikaw ay kabataan, kaya kung ikaw talaga ay kabataan, talagang gagawa ka ng paraan. Gagawa ng Oo. paraan. Kuya Jet, Kuya Jones, paano pag ganito? Pag pinagbabawalan ako na mas makilala ang ating Panginoon, ano bang dapat kong gawin? Alam mo, Kuya Enzo, na-experience ko yan Nung bago-bago ako, ang daming persecution. Mm. Ang daming mga talagang hadlang. Pag kasi every Sunday, nung ako'y college pa, sisimba, syempre Sunday, palaging yun yung saktong alis nung customer dun sa resort na binabantayan namin dati. Mm. So kumbaga, ang lumalabas sa pamilya ko dati, ako lang yung hindi tumutulong. Ako lang yung walang ambag. Oo, Sunday gets, na nga lang gets. ako available, hindi ka pa tumutulong. Kumbaga, ganun yung dating dati. Pero salamat sa Panginoon, sa enablement ng Panginoon, tsaka sa pagtuturo ng mga tao sa paligid ko na dapat alam ko yung higit na mas mahalaga. Yung higit na dapat pagtuunan ng pansin. Dumating kami sa point, pagsasaraduhan ng pinto, aakyat ka ng bakod, diba? Pagsasaraduhan ka ng kwarto, siyempre, hindi ka makatulog ng maayos, diba? Meron talagang pag-uusig May no? pag-uusig talaga. Pero alam mo, ang encouragement naman sa atin nun, kasama natin ang Panginoon. Amen. At di niya tayo pababayaan sa lahat ng yon. Ako nga naisip ko, ako kasi hindi ko naman naranasan pinagbawalan. Pero naranasan kong magpaalam para sa mga gagawin ko na hindi tama. How much more na mas malakas yung loob ko dapat para sa tama na yung ipagpapaalam at gagawin ko, hindi ba? Parang, hindi ko lang kung naka-encourage yun, pero naisip ko lang. Praise God. At sabi ni Kuya Enzo, masarap daw yung empanada. Yan, sinasabi niya habang wala siyang mic. Yan, praise God! So, babalik tayo dito sa ating original text. Kung wala pa tayong question, sabi dito, eto maganda Dito tayo mag-focus sa teaching them to obey everything I have commanded you. Pag sinabing teaching them to obey, para kasing, ibig sabihin ba niyan, religion lang ba yan? Na ito yung bawal mong gawin at ito yung hindi mo dapat gawin. Ito yung pwede mong gawin, ito yung bawal mong gawin.
Wala ba yung kinaiba sa ibang religion kung teaching them to obey pala yung bilin sa atin? Binabasa ko yung chat ni Kuya Enzo. Ay, sorry. Ay, marami naman sa chat ko. Nagano ko sa chat ni Kuya Enzo. Ayun, ang sabi ni Kuya Enzo, teaching them to obey, ibig sabihin ba, ang tinuturo lang ay religion kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Oo. Tama ba Kuya Jet? Tama. So, paano ba yun? Wala bang kinaiba sa ibang religion to kung ganun lang pala? Teaching them to obey lang pala, ganun? Hmm. Ako ba sasagot? Kayo, bahala kayo. Ano kasi yan, Kuya Jet diba? Kung ikaw ay nautusan, teaching them to obey what I have commanded you, unang-una, dapat alam mo, ano ba yung inuutos sa'yo na gawin? Yun. Pag hindi mo alam kung ano ba yung pinapagawa sa'yo, at hindi malinaw sa'yo yung dapat mong gawin, maano ka talaga. Kumbaga parang, yun yung mararamdaman mo, kailangan ba? Gagawin ko lang kung ano yung eksaktong sinabi? Parang, Ibig kumbaga, sabihin, may basis. Oo. Hindi lang basta pag sinabing, bawal ka kumain ng dinuguan. Hindi mo naman alam kung bakit bawal. O bawal ka mag-celebrate ng Pasko. Hindi mo rin alam kung bakit bawal. Yung pala yung kinaiba. So, ibig sabihin, dapat alam mo, ano ba talaga yung inuutos sa'yo? Eto yun, nandito. Nasa Bible. Bible. No? Kaya importante, nagbabasa ng Bible. Amen. Kaya, at pag nagpatuloy kayo sa Faith Start, tuturuan din namin kayo kung paano ba magbasa ng Bible. Praise. Ayan. Kaya, hanap na kayo ng inyong mga faith group leader kung saan kayo fit. Kung kayo ay kabataang lalaki, message niyo ako. Tanong. Magkaiba po ba yung baptism, yung pagbabaptize sa Christian doon sa bautismo ng Holy Spirit? So, is the baptism sa water and the Spirit? Parang hindi. Magkaiba po. Yung water baptism is a public declaration of an inward reality. Yung baptism is of the Holy Spirit. Ito ay nararanasan after conversion. Ito ay pag naranasan mo to sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay o di kaya naman kapag hiningi mo ito sa Panginoon, mararanasan mo ang infilling. Ibig sabihin, yung kapuspusan na nanggagaling sa banal na spirito. At usually, pagka baptized ka sa Holy Spirit, there are certain spiritual gifts na pwede mong maranasan. Iba-iba. Yung iba may prophecy, yung iba nagsasalita sa iba't ibang wika, yung iba may healing, yung iba-iba talaga. Ayan, hello po sa ating mga viewers. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Yan. Meron pa tayo dito sa pang question. Okay. Tingin ko naman, general naman tong term na to Pero sige, babasahin ko na lang din. Considered pa rin po ba tayong righteous kahit hindi tayo baptist? O Kasi- baka baptized yung ano niyan. Kasi meron kasing doctrine ang mga baptist sa patungkol sa sa election. So sila lang the elect are the only righteous. Ang hirap naman yan. Ay, sorry. Sorry, pa ulit nga ng tanong. So considered pa rin po ba tayong righteous kahit hindi tayo baptist? Yung righteousness natin bilang mga Kristiyano ay nanggagaling kay Jesus. Yun nga yung yun yung parte ng good news na na-accomplish niya. Ibig sabihin, 'di ba, siya ay nabuhay bilang tao at he lived the life that we should have lived. That righteousness is imputed unto us. Kaya tayo natatawag na matuwid. Kaya naman paghaharap tayo sa ating Diyos Ama, ang nakikita niya ay yung katuwiran ni Hesukristo na sumasa atin. Hindi na yung maruming tayo, hindi na yung makasalanang tayo, but the righteousness of Jesus Christ that is in me. So we can be considered as righteous. So we can be considered as righteous if we are in Christ. Amen. Okay. Good. Amen. So, meron tanong dito, di na siya related sa evangelism. I-reserve natin yan, Kuya. Para mabalid tong tanong na to, maganda yung tanong na ito. Sige, subukan natin. Last. Hindi, kulang ang oras natin. pag ito. Kulang oras natin. Pag pinag-usapan na, Patungkol kasi sa Yeah. speaking in tongues. So, Kaya naman, Kuya Enzo, alam na natin what discipleship or evangelism is,
Where, when, how, alam na natin yan. Meron na, kumbaga, this meeting, founded na tayo pagdating sa evangelism, knowledge, no? Alam na natin yung definition, alam na natin kailan, saan, at paano. Kaya naman, Kuya Enzo, Kuya Jet, let us proceed sa ating pagbibigay o pagkakaloob sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay papangunahan po ni Tita Ayan. Yo. Tita Ayan, pasok. Pasok. Blessed evening po mga ka-Paytalks. Tayong lahat po ay napagpala ngayong gabi, kaya bilang pasasalamat sa ating Panginoon, tayo po ay magbibigay. Maaari niyo po itong ipadala sa GCash at BPI account number na makikita niyo po sa ating screen. Sabi nga po sa 2 Korinto 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapala upang kami po ngayon ay makapagbigay. Dalangin ka po, Lord God, na ito po ay magamit sa ikalalawak ng inyong kaharian. Dalangin ko rin po na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pinagkakakitaan at trabaho, business ng bawat isa po. Salamat po muli, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At welcome back sa ating Faith Talks, where faith and life matters. Ayan, Kuya Jobs, dumating na naman. Dumating na tayo, Kuya Enzo. Sa napakalungkot. Nakakalungkot talaga. Oo. Simula pa lang yan ang series natin for this month, pero ang dami na nating nakuha at natutunan patungkol sa evangelism and or Great Commission. At we are looking forward for more. Kaya naman antabay lang po kayo every Wednesday sa atin pong Faith Talks. Next week po, may makakasama tayo. Yun. Oh. Exciting. Exciting. Ano tayo? Manonood tayong lahat. Oo. Ng movie? Hindi, may guest tayo. May may guest tayo. Kaabang-abang. Kaabang-abang kung sino Matindi. Hala. ang malakasan. Sino yan? Si Pangmalakasan. Limin Ho? Limin Hook. Limin Hook? Surprise yan. Kaya huwag niyong palampasin ang ating Faith Talks sa darating na Wednesday. Ngayon, bago tayo mag-end, ang sabi natin, yung mga unrelated na kaya natin i-discuss ngayon ay ihahawa natin Pahagingan natin. Sige. Ito na po, bakit po nagiging manyakis kaming mga lalaki sa babae? Ang hirap po mapagtagumpayan. Ay, sabi ko kaya dyan sa kawalan daw. Hindi, nagigets ko naman yung tanong. I think, brother, it's a universal problem para sa mga kalalakihan. Maaring karamihan sa atin ay nagdaan dyan o pinagdadaanan yan. Dahil yan sa tawag ng laman. Dahil simula bata tayo, nature natin na magkasala eh. Nature natin. At minold tayo ng kasalanan. Kaya nga mahalaga that we be born again. To have new desires. To have new heart. It is impossible for us to defeat lust without the power of the Holy Spirit in us, without the regenerating power of the Holy Spirit within us. So, iluhod mo yan sa Panginoon, humingi ka ng tawad, at idalangin mo na baguhin ka niya. At kami rin ay mananalangin sa'yo kung sino man yung nag-comment. Ito, tanong naman to ni sige, hindi ko sabi kung sino. Pero kasi iba yung style of prayer nila din sa kanilang religion.
and then dito ngayon sa kanyang bagong paniniwala. Kasi parang last time, pinag-pray ko siya doon sa unahan, and then, sir, yung prayer ko pang gantong religion. Sabi ko, okay lang. Oo, nagpipray sila. May mga estudyante din akong ganyan, na katulad nung kanyang relihiyon, no? May mga estudyante ko na hindi ko alam na ganun siya. Pag pinagpe-pray ko sa unahan, ang lagi nilang sinasabi sa akin, sir, hindi po ako nagpe-pray. Kasi Hindi po kami nagpe-pray. Yung sinasabi niya. siya naman kasi, since nabago na ngayon kanyang paniniwala, he wants to pray. Mm-mm. Ang kaso, Yung hindi niya nakagawian alam, niya. hindi niya alam kung paano yung tamang pagpe-pray. Ang alam niya lang pagpe-pray, yung nakaugalian na niya. Mm. Kaya nung siya nagpe-pray, sabi ko, opo, Ama. Siya nga po. Siya nga po. So, how to pray daw po? How to pray? You just talk to God as you talk someone. Hindi natin kailangan ng mabubulaklak na salita. Actually, sinasabi nga sa Bible kung sino pa yung mga hintil o di mga mananampalataya, sila pa yung maraming sinasabi, paulit-ulit na nag-aakalang mapaparinggan sila. Sa Mateo 6, basahin mo yung patungkol sa pananalangin. At alam mo, kapatid, bago ka pa man manalangin, alam na ng iyong Ama sa langit kung ano ang iyong nasa puso. Kaya ipanalangin mo lang kung ano yung nasa puso mo at alalahanin mo lang din na ang kinakausap mo ay Panginoon ng mga Panginoon Amen. at Hari ng mga Hari. Amen. Praise God. Kaya naman, Kuya Enzo and Kuya Jet, this night is a fruitful night. Amen. And really, indeed, we learned a lot about Yes. Great Commission and or evangelism. Kaya naman, Kuya Enzo, without ayaw man nating tapusin ang ating first episode ng ating pong series for this evening, Great Commission, pero kailangan nating tapusin. May next week May pa naman. next pa naman. At Kaya naman, marami pong salamat muli sa mga nagtanong, sa nagbahagi ng kanilang mga katanungan dito sa ating comment section at dun sa link na yon. Kung ang tanong nyo po ay hindi natin nabasa o maaaring hindi pa namin entertain, pwede po siyang itanong next week or kapag related na yung inyong tanong dito sa ating pinag-uusapan. Amen. Amen. Praise God. Kaya naman, pangunahan po tayo ni Kuya Enzo for our closing prayer. Di po, tayo pong lahat ay dumako sa diwa ng panalangin. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat sa gabing ito dahil muli kami ay natuto at naliwanagan sa pamamagitan ng inyong mga salita na bilang isang mga Kristiyano, tinubos kami, Panginoong Diyos, sa inyong tinawag at inutusan upang gawin ang Great Commission, yung inyong utos, Panginoon, na go therefore and make disciples, na turok na hindi lang basta kami sabihin namin na kami ay mga mananampalataya, kundi, Panginoon, to spread, na ibahagi, Panginoon, ipakalat, ipahayag. Gaya nga po yung kanila namin binabanggit na Evangelion, the triumphant news, na kami, Panginoong Diyos, ay may ibabahagi balita ng tagumpay. Kaya, Panginoon, bawat isa, O Diyos, na inyo pong niligtas ay magkaroon ng desire, magkaroon ng pagnanasang ibahagi ang inyong mga salita. At maging, Panginoon, sa mga nakarinig ngayong gabi, dalangin namin na ito ay maging binhi ng pananampalataya na kayo, Panginoong Diyos, ang magpapalago sa kanilang mga puso. Naniniwala kayo, Panginoong Diyos, na hindi ito babalik sa inyo nang walang nangyari. Bagkus, Panginoon, ang trabaho namin ay magpahayag at kayo ang magpapalago. Ya o Diyos, at dalangin po namin na kayo, Panginoong Diyos, ang siyang kumilos, hindi lang ngayong gabi, kundi sa bawat araw, Panginoon, na kami ay nakakarinig ng mga salita at natututo, Panginoong Diyos, kung sino kayo at kung ano yung inyong ginawa para sa amin. Salamat, O Diyos. Ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. 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 Nakakabitin pa rin kahit Amen. Kaya naman muli po, kami po ay nagpapasalamat sa aming pong nakasama ngayong gabi sa atin pong Faith Talks. Bago po tayo matapos, meron po tayong mga announcements. Of course, meron po tayong ginaganap na morning devotion every Tuesday to Thursday morning po, 5 a.m. Meron naman po tayong Monday Reflection every Monday. 5 a.m. 5 a.m. din po. At meron po tayong prayer meeting every Friday, 5 a.m. din po. At meron tayong Faith Talks every Wednesday, 7:30 p.m. po. At meron tayong Divine Sunday Worship Service every 8 8 a.m. a.m. po dito po sa ating worship center. At syempre, ang ating Amplified Breakthrough. Meron tayong Amplified Breakthrough every Sunday,
2 p.m. dito sa ating sanctuary. At muli, maraming po salamat sa bawat isa. Ako po si Kuya Enzo. Ako po si Kuya Jones. Ako naman po si Kuya Jeps. At ito ang Faith Talks, where faith and life matters. Alam po.